Good morning. Sharing tayo, sharing. Mayroon lang akong na reaction ngayon. Mayroon lang akong reaction kasi tinatag kasi ako doon sa ginawa ni Gian na inis. Na cylinder head na kita yung video. Malakas yung langis sa taas kasi gibypass niya. Ito kasi may mali doon. May mali doon. Ang payo ko lang sa akin, hanga naman ako kay Gian, kay napakagaling ni Gian pagdating sa mga upgrade, pagpapalakas ng motor. Mag-base tayo sa experience pagdating naman sa iba-ibang motor. Ngayon, ang bibigay kong una doon, reaction, yung pag-bypass niya ng daluyan ng langis. Ito kasi nagdala ako sample. Ito. Ang ginawa ni Gian, ito yung oil pressure switch. Ito yung stud bolt. Yung stud bolt kasi dito, nilagyan ni Gian ng daanan dito. Sa Bisaya pa, kanal gani sa Bisaya. Nilagyan na dito ng daluyan ng langis. Kahit higpitan mo yung stud bolt, dadalo yung langis. Pero mali yun. Mali. Hindi siguro nasilip ni Gian na sa ilalim nito may butas. Ayun o. Kung inalis, di na niya kailangan maglagay dito kasi sobra yung langis na ibinibigay doon sa head. Ako, mahaba experience ko nitong mga inis kasi 2017 pa ako nag-start. Puro mga roser ginagawa ko. Ngayon, magbibigay lang ako idea sa inyo para sa mga hindi nakakalam. Wala lang kayo samaan loob sa followers ni Gian. Si Gian, hanga ako dyan. Hanga ako. Pero hindi lahat ng DIY na nakakabuti sa makina. Ngayon, magbibigay lang ako. Mayroon siyang butas sa ilalim ng cams. Mayroong tanso dyan. Ginagawa ko yan, pinag-aralan ko yan, naalisin yung tanso dahil mabilis masisira. Napakaliit kasi ng tanso itong butas, parang spray ng palay ba, kunti lang. Pag ikaw ang user, pagpabaya ka ng langis, malapot na yung langis mo, madumi ng langis mo, babara dito. Anong mangyari pag babara dito sa gitna? Kasi napakaliit yan. Tinanggal ko na dito, may tanso. Yung tinanggal ko dito pero nawala yung tanso, hindi ko na itabi. May tanso diyang maliit na parang karayom lang yung butas. Pag yan naligtaan mo sa langis, hindi mo nalagaan ng langis yung motor mo, sisirain yung rocky ram, sisirain yung camshaft, sisirain yung head. Bakit masisira ang head? Itong lagayan ng rocky ram shaft, yung tinatawag nila sana sila rocky ram pin, sisirain yan, sisirain dito kung hindi mo maagapan. Kaya ang ginagawa ko dito, pinag-aralan ko, inalis ko tong tanso dito. Ngayon, napapansin ko din na pinag-aralan ko itong tanso, hihina yung pressure o hihina yung langis sa baba, mababawasan kasi dito yung sobrang lakas yung langis sa head. So nababawasan yung langis doon sa, ang return niya kunti, ang return back bilis susupply sa taas. So okay lang yan kung malaga ka sa langis kasi every 1,000 makapag change oil ka na, 1,500 change oil ka na. Kasi magkaiba ang connecting rod at mga connecting rod ng mga XRM, ibang mga motor. Magkaiba dito. Kasi hindi ito bearing type. Ang conrod nito, bushing type. Nung inalis ko niyan, mayroon ng iba, tumagal. Maabot ng 2 taon, 1 taon, 3 taon pa, okay. Kasi malaga sila sa langis. Pero pag hindi ka malaga sa langis, uubos. Ang lakas ng langis ibibigay sa taas. Tapos, konti na lang langis mo kasi hindi ka malaga, sisirain ng conrod. Yung bushing. Kasi bushing yan. Ang maganda gawin dyan, lakihan mo ng butas. Kunti. Ito. Nasa gitna. Huwag na lang tanggalin yung tanso. Lakihan mo lang konti, parang sa Barako Banjo Bolt, lakihan lang konti para yung pressure ng langis maganda ang bigay dito. Masusupplyan niya yung cams, maging okay yung cams, rocky ram. Sadya talagang Indiano, ganito yung design para mabilis masira kasi nakaabang na yung mga parts. Pag nakaabang na mga parts, pag nasira, bili ka agad. So nakakabinta ng mga parts kasi mabilis nasira. Tayo namang Pinoy, gumagawa din ng idea para mapatagal, tayong mga mekaniko, para mapatagal yung nitong buhay nitong cylinder head.
So ang ginagawa natin, nilakihan na lang ng butas yung tanso diyan. Nakita niyo sa gitna. Yan yung susupply. Kasi pag yun ang pabayaan natin na ganyan siya, okay lang nga, yung tulad na sinabi ko, okay lang kung malaga ka sa langis. Pag di ka talaga malaga sa langis, masisira ang konrad mo. Bakit? Bushing type yun, manipis. Manipis, bushing type. Hindi sa tulad ng mga bearing type, kahit malakas ang pressure dito sa head, hindi maapektuhan yung, basta masupplyan naglangis yung konrad, hindi basta-basta masira. Pero ang bushing type, hindi mo pwede na kunti lang langis, sisira katagalan. Kaya hindi na pwede kailangan nalagyan ni Gian dito sa gilid kasi mayroon dito. Paano pag okay na yung supply dito, natalsik na yung bara, baka hindi niya napansin ba? Sabi na bagong cylinder head. Baka yung nagkabit ng head na yun, hindi tinitingnan dito na bara. Paano naging bara nga doon dito sa gitna? Baka ano yun? Talagang nabarahan lang talaga. O yung tanso na kinuha na galing sa, halimbawa, ito magbigay ko idea. Kaya ang sabi niya doon, bago lang daw sa cylinder head. Bago lang kabit, nasira. Baka ang nangyari yung sa nagkabit ng unang mekaniko, bago nasundan ni Gian, baka nagkabit yan, bumili yung may-ari ng cylinder head na bago, tapos yung may-ari na ayun namang cylinder head niya luma nga nasira na, baka kinuha yung tanso na hindi rin nilinis yung tanso, inilagay lang dito. Ngayon, barado pa yung tanso, inilagay na dito ng kuan, akala okay, wala talagang supply lang sisirain yun. Tama yung sinabing Gian na bagong kabit nasisira. So, ang aking correction doon, wag na lang lagyan dito. Wag na lagyan dito, linisin yung nasa gitna. Yung tanso, lagyan ng butas, lagyan ng butas, para lumakas yung langis. Yun lang. Sa atin lang, sharing sa base experience. Okay, inakyat ko pa to sa atas para lang ma-explain yung butas na yan. Ano to?